Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ito mga kabunyog, inamin na ni Sara Duterte na iniwan na siya. Ha? Inamin na ni Sara Duterte, tinanggap niya na iniwan na nga siya. Ang tinutukoy natin na iniwan na siya ng mga politiko na dati nilang kaalyado. Oh, sabi ni Sara Duterte, wala na. Yung mga politikong dati naming kaalyado, wala na yan. Hindi mo maasahan. Iniwan daw siya. Oh. Ang tinutukoy niya dyan, kasi halimbawa sa Kongreso, napakarami dyan ng mga kongresista, kahit Mindanao o kahit mga kongresista ng Mindanao, hindi naman siya sinasamahan. Di dapat dahil mga taga Mindanao yan na kongresista, kung naniniwala yan sa liderato ni Sara Duterte, ay di dapat hindi buboto yung mga yan sa pag-impeach kay Sara, pero hindi. Si Congressman Adjong mismo lanaw yata yan nagpahayag na marami sa mga taga Mindanao na mga kongresista ay sila, boto sila sa impeachment kay Sara. Ano yon? Mindanao na yun. Mukhang ang natitira lang natitindig para kay Sara si Ungab, yung yung kapatid niya siyempre, si Pulong, yung anak ni Pulong, Omar, yung isa pang Duterte, yung Harold. Yun ang mga sigurado, sila Ungab. Saka siyempre si Suntay, si Paulo Marcoleta, yan yung mga sigurado. Actually, yung huling bilang ngayon ng ang sabi ni Congressman Terry Redon, mga mahigit 200 ang buboto para sa impeachment ni Sara Yan yung huling head count nila. Kahit yung chairman ng National Unity Party, si Ronaldo Puno, nung una 'di ba sabi niya, kami sa NUP hindi pa kami sigurado kung buboto kami sa impeachment ni VP Sara, sabi ni Puno. Pero ngayon, niya na? Sabi ni Ronnie Puno, karamihan ng mga miyembro nila sa NUP, buboto sa impeachment ni Sara. Kaya ang estimate niya ni Ronnie Puno, mga 180 na. Sa ngayon, ang sigurado, 180 na. O di syempre, ang kailangan lang naman 106. Kaya nakikita na ni Sara na wala naman talaga na sa kanila yung mga kongresista, mga senador, kahit mga governors, mayors. Wala na. Talagang yung mga politiko na kaalyado ng Duterte, wala na. Kaya tama yung sinasabi ni Sara na iniwan na siya. O inamin niya rin. Din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Kayo. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But, We're 12 miles away for him. For PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga outside. So in politics, but we are Yung here for kami. you, Ako. no matter what. Ito naman kasing mga DDS, fake news talaga halimbawa, nagsasabi sila, kaya na, hindi na umaatras na yung mga senador daw yung mga kongresista daw na unang pumirma doon sa doon sa impeachment ni Sara. Ngayon daw nagwi-withdraw na. Hindi na daw pumipirma, ayaw na daw pumirma ng mga kongresista. Unang-una, wala namang pipirmahan diyan Yung 106, bubutuhan yan sa May 11, pagbubutuhan, hindi naman pipirma ka. Hindi yun, walang pirmahan doon. Ano naman tong sinasabi ng mga DDS?
Sabi kasi ng mga DDS, marami na daw nagbawi ng kanilang pirma. Bakit naman? May pinapapirmahan ba? Wala namang pipirmahan diyan, eh. Magboboto ka diyan, verbal, sasabihin mo kung anong boto mo. Yan yung ano, sa May 11 yan, sa plenary. Hmm. Kaya ano ito, yung mga DDS, sinasabi nila, marami daw kongresista, hindi daw boboto sa impeachment ni Sara. O kasi ang tingin daw nila, mananalo si Sara sa 28, baka balikan tayo niyan. Pero hindi, wala. Hindi umubra yung ganyang mga pananakot sa mga kongresista. Karamihan pa rin ng kongresista ay para sa impeachment ni Sara. Hmm? O ngayon, ang sabi ni Sara, inamin niya, wala na nga, iniwan na siya. Yung mga kaalyado nila dati, wala na sa kanila. Si Arroyo na lang yata ang kakampi nila eh. Kaya lang, kahit si Arroyo, hindi rin makaprontera. Tago lang ang pagsuporta kay Sara. Ah, di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, yan yung ano ngayon, yan yung ano, naghihinunakit si Sara kasi yung mga politiko daw iniwan na sila. Eh wala eh, ganyan talaga sa politika eh. Hmm? Kahit naman silang mga Duterte, yung mga balimbing din yan. Ay di ba si Duterte, nung panahon ni Gloria, Gloria. Nung panahon ni Pinoy, Pinoy. Di ba? May t-shirt pa nga yan si Duterte na yellow, tapos nakaganyan, no? Di ba? L. O, di ibig sabihin, ano siya, laban. O, Pinoy. O, pero, ah, ano siya, ano itong si Duterte, palipat-lipat din ng partido yan. Kaya ngayon, yung karamihan ng mga senador, kongresista, wala na sa PDP lahat. Ang gumagalaw ngayon na naghahanda sa pagkandidato ni Sara Duterte, parallel groups. Yung mga ano, katulad nung ano, mga grupo ni, 'di ba si Ramil Madriaga, bumuo ng parallel group noon, yung ISIP, o yung parallel group na mangangampanya para kay Sara. Ganyan din ngayon ang binubuo ng kampo ni Sara kasi yung mga politiko wala. Hindi nila makuha na. Unang-una rin kasi yung mga kongresista nagali na ano rin kay Sara eh, bastos eh. Hindi man lang sila nirespeto yung kamera. Pangalawa, hindi naman sinagot yung mga issue, yung mga ebidensya, binaliwala. O ay matitibay yung mga ebidensya nakita ng mga kongresista mismo. Kaya yung mga kongresista na dati ay parang tatantyahin daw nila, boboto sila, after makita yung mga ebidensya, ay ngayon nakita na nilang ebidensya. Talagang ang stand na ngayon ng mga kongresista, ano eh, karamihan halos, impeachment ni Sara. O, yan ang malinaw dyan.